Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Usapan ngayon mga kababayan sa mga discussion, mga political analysis dito sa impeachment trial ni Sara Duterte. Yung pagpatawag po kay Colonel Dante Lachica na lagi pong nababangkit na siyang humawak ng pera sa utos po ni Sara Duterte. Ngayon, ang tanong, bakit niya hindi pa sinasalang ng prosecution itong si Dante Lachica bilang witness, hostile witness tulad ni Ortonio at saka ni Gina Acosta? May paliwanag po yung prosecution. Yung prosecution team kung bakit hindi pa pinapatawag. Pero hindi pa man po totally dinidispense yung possibility na iharap. Sa narinig natin mga kababayan, sa mga discussions dito, sabi ni Batangas Representative Jinky Luistro, pwede man niya kung gusto nila di yung defense. Iharap nila para ipaliwanag kung saan ginastos. Kasi kami niya, na-prove na namin na talagang nalusta yung pera ng bayan at puro violation sa rules ng Commission on Audit yung ginawa po ni Sara Duterte. So sila yung dapat na mag-prove and we are so willing to cross-examine itong si Dante Lachica. After mga kababayan, itong si Dante Lachica nagsabi na handa daw siyang magtestigo. So ang tanong natin ngayon ganito, bakit hindi pa isalang ng defense? Kasi unang-una, mga kababayan, hindi man siya testigo ng prosecution. Di ba? May magandang paliwanag, mga kababayan, dito sa interview ng mainstream media, si Sia Alonto Adyong. Pakinggan natin po. Interview ng News 5. Pakinggan natin, mga kababayan. Napakaganda ng paliwanag ni Sia Alonto Adyong. That came out, no, as a result of this of Colonel Lachica receiving the money is already an illegal government expenses. Hindi na kailangan ipatawag ba sila? Hindi mo na kailangan, and we have already proven that. Why would you, kung ako tatanungin mo, why would you even give way for Colonel Lachica to explain? Unang-una, bakit mo tinanggap? At bakit mo ginalaw yung pera? Correct. Hindi siya disbursing officer, hindi siya authorized. At yung pagtanggap niya, mga kababayan, ay klarado na violation. So tama ang punto ng ng prosecution. So bakit pa? Na-establish na namin niya yung maling paggamit ng pondo. Doon pa lang sa turnover nga ng pera, mali na. Yung kasalanan ni Sara, na-prove na po, mga kababayan, sa madaling sabi. Kasi lahat naman po si Sara yung itinuturo. Si Gina Acosta, ano sabi ni Gina Acosta? Nang itanungin mga kababayan ni Atty. Ligutan, bakit pa niya binigay, tinonover yung pera, 125 million, at yung sumunod na taon, yung kabuuan na 500 million. Kasi yun ang utos ng head of agency. Sino anyang head of agency? Si VP Sara Duterte anya. O di ba? Kaya tama din itong sinabi ni Congressman Benny Abante. Diyan sabi ni Pastor Abante, palagay ko hindi na kailangan si Colonel Lachica. Kung sapat na yung mga tanong kay Miss Gina Acosta po, palagay ko hindi na kinakailangan si Colonel Lachica. Kahit po si dating Senate President Franklin Drilon nang ma-interview sa Billionaire News Channel, ganon din yung sinabi. O ngayon, kung gusto niya ng defense na gamitin as witness itong si Lachica para ipaliwanag nila na tama yung paggamit after na i-turnover sa kanya, then pwede nilang iharap
So, yung burden of proof na mga kababayan, nag-shift na po doon sa defense. So, yung mga akusasyon laban kay Sara Duterte as presented by the prosecution, kailangang baliktarin, sirain ng defense. Pag hindi nila sinira yung mga ebidensya na napakalalakas at ito'y mula mismo sa bibig, testimony mula mismo sa mga tao ni Sara, ang ibig sabihin, totoo talaga. Guilty si Sara ng misuse, maling paggamit ng confidential funds. Ituloy po natin ang interview, mga kababayan. Sinasabi pa ninyo doon sa response ng AOM ni Mr. Ortonio na ang sinabi niya sa nung first na nirelease ng audit observation memo ng COA is hindi bawal dapat na magkaroon ng ganong klaseng disbursement sa isang tao na hindi naman accountable. Ang sinabi niya, it's because there is already that obligated expenses that they need to pay. But di ba? Obligated means for an ordinary person. Obligated is different from arrangement. Obligated means there was already that service that was rendered and you need to pay them. Reimbursable siya. Hindi pwede kasi cash advance yun eh. Di ba? Kasi wala kasing physical framework plan, nauna pa ni-request yung pondo kaysa yung plano kung paano. Humingi ng pera si Sara. Siya mismo humingi. Sumulat siya. Kasi dati wala mang confidential fund si Leni Robredo. Kaya siya humingi. Siya mismo ang humingi sa Department of Budget and Management, mga kababayan. You see? Nang hingi niya yung pera, wala man kaplano-plano, walang physical financial plan, physical financial plan. Basta, bigyan mo niya ako ng pera. Ganon, mga kababayan. Ng pera. Supposedly, it's the other way around. Magti-trigger muna yung how much do you need from the plan and programs that you intend. Normally, ganon. Dapat may plano muna. Then, hihingi ka ng pondo sa DBM doon sa plano mo. Sa programa na gusto mong i-implement. Sa project na gusto mong i-implement. Wala man siyang kaplano-plano. So, nangyari, after na humingi ng pera, doon pa lang sila nagplano kung paano gamitin. Kaya yung mga paliwanag po nila, iba-iba yung justification sa paggamit ng pera. Kaya natawag, mga kababayan, ni Atty. Divina Gracia, tinawag niyang scam. Galit si Sara nang tawagin na scam. Kasi pag tinanggap niya yung tawag na scam, di siya scammer. Di ba? Ayaw niyang tawagin na scammer, na yun man talaga po yung nangyari. At sa yung mastermind, yun ang modus po, scam. Ayaw din niya gamitin yung salitang modus di operandi. Yun ang actual pong description. Na sindikato po. Ito, baliktad. So, going back to the issue of Colonel La Chica, we have already established that there was already that Nag-commercial, madali lang. of confidential funds. We have already established that between La Chica, kasi sila lang yung may alam eh, according to Ms. Gina Acosta, at saka according to Ortonio, dalawa lang ang may alam kung paano dinisburse ang confidential funds. It's the Vice President and Colonel La Chica. You see? Malinaw. Ito yung mga salarin, mga kababayan. Sabi dito sa report ng Billionaire News Channel. The key players behind the OBP confidential funds. Vice President Sara Duterte sits at the center of the controversy while former Security Chief Colonel Raymond Dante La Chica, former OBP Special Disbursing Officer Gina Acosta, and OBP Assistant Secretary Lemuel Ortonio
were identified in hearing as the key figures in the handling of the 500 million pesos in confidential funds. Testimonies describe Acosta as the official who withdrew the funds, La Chica as the recipients tasked with the confidential operations, in Ortuño as the security escort and paperwork coordinator, raising questions over the transfer and documentation of the cash. Duterte, meanwhile, has faced scrutiny over her authorization and liquidation of the funds, making accountability, documentation, and the ultimate use of the money central issues in the investigation and impeachment proceedings. Malinaw kung sino ang mastermind. Hindi ba ninyo diyan kilala kung sino talaga ang mastermind? Diyan sa apat. Kung ano ang ginamit nilang modus, din na-describe na pong malinaw yung modus. Kaya nagagalit po si Sara na tawaging modus at tawaging arkitekto mastermind. Kasi yun talaga po yung tawag sa ginawa nila. Nasasaktan siya kasi yun ang totoo, mga kababayan. Ngayon, ang dapat niyang ginagawa kung sa tingin niya walang mali sa kanyang mga ginawa, umarap siya sa impeachment trial, siya mismo yung magpaliwanag. Hirap na hirap yung kanyang mga tauhan. Pero ultimately, siya pa rin ang tinuturo. Kahit ganong iwas ni Acosta sa kani Ortuño, siya pa rin. Yung turo sa kanya pa rin, mga kababayan, na malinaw. Tama ba?